Hindi pa po, ma'am. Sa 26 po, demo and TRF ko po. Pahingi po tips, ma'am. Hi, teacher! Sa Future Office, kumusta? Kumusta? Ayan, dito kasi nag-reply ako kay ma'am ko. Tapos na silang mag-demo at ang sabi niya nga, hindi pa. Sabi kasi ni ma'am, on the spot daw yung pagde-demo or paggawa yata nila ng lesson plan. Okay, uulitin ko lang po. Sa totoo lang, may pagka-private person po talaga ako. Hindi, totoo po yun. Hindi ko ibo-broadcast hanggat wala pa sa kamay ko. Hindi ko sasabihin, hindi ko muna i-share hanggat wala sa kamay ko. Yung parang tipong tinatanong nila, uy, nag-review ka ba? Sasabihin ko, hindi masyado. Bakit? Kapag sinabi ko nag-review ako, tapos mababa lang yung score ko. Yung iba kasi nami-misinterpret nila yung ganon. Aminin nyo, mahilig kayong magtanong sa mga kaklase nyo kung nag-review sila. Hindi nyo alam lagi yung dahilan kung bakit ganon yung sagot nila. Oh, eto na nga. Yung mga sinishare ko sa inyo, unti-unti talaga, ginugusto ko nang mag-share. Pakita dito dahil may mga nakikita nga ako na nakakakuha ng information, may namomotivate daw, may nai-inspire. Kaya sabi ko nga, hindi ko ikikip or sasarilinin lang yung mga ibang bagay na nangyayari sa buhay ko kung makakamotivate at makakatulong sa ibang tao. Pero alam nyo po ba, kapag talaga nag-demo po ako, kinakabahan din po ako. Kahit ilang beses na ako nag-demo, kinakabahan pa rin ako. May konting takot, may konting doubt sa sarili ko. Kaya lagi kong sinasabi, after ko magawa ang lahat, Lord, isusurrender ko na po lahat sa inyo, kayo na po ang bahala. But of course, while making my lesson plan, while doing my instructional materials, kasama ko si Lord. Lagi ako nag-aas sa kanya ng guidance na tulungan niya ako. Before, during, and after. Minsan kasi naisip ko, parang wala naman akong power. Parang wala, sino ba ako para mag-share? Kaya nga lagi kong sinasabi, pag nag-share po ako dito, always based on my experience. Yung kaya ko lang ibigay at kaya ko lang sabihin. O diba, ang dami ko ng intro. Ang gusto ko lang naman sabihin yan, based on my experience lang po ang isi-share ko. Okay, tips na muna sa TRF. Ilang beses ko na rin itong binigay. May video na rin po ako sa YouTube at dito po sa TikTok. Sa TRF, alamin mo yung 4 objectives. Basta lagi kang magpakabait. Laging tama ang ginagawa mo. Mas maganda kung may experience ka, yun ang ilagay mo. Mas okay kasi kapag na-experience mo yun, marami kang masasabi. At yung mga tanong, kindly watch it na lang po sa YouTube, sa Vinyl Vlogs. Punta tayo dito sa demo tips. Based on my experience po ha, unang-una kailangan ikaw ang gumawa ng lesson plan mo. Bakit? Para alam mo paano mo execute, ikot-ikutin man yan, ikot-ikutin mo man yan, alam mo paano gawin sa harapan. Mastery. Kailangan alam mo talaga kung ano ang itinuturo mo at alam mo kung anong objective mo. Okay lang mag-memorize? Konti lang. Kasi kapag nag-memorize ka lang talaga, baka pag nakalimutan mo na yan, mabablanko ka. Kaya nga dapat mastery, hindi memorizing. Pagdating sa lesson plan mo, sa gagawin mo, kailangan ng mga activities magaganda. Yung mga bata lahat sa tingin mo magpa-participate, mag-e-enjoy sila. Akma sa edad nila, and of course, fit sa objective mo. Sa motivation pa lang, kailangan nakuha mo na sila. Pagdating naman sa instructional materials mo, minsan ka lang mag-demo, ibigay mo na, ibongga mo na. Alam mo ba, alam nyo ba, sa totoo lang, is like nahihiya ako noon. Akala ko kasi baka ako lang yung may instructional materials or visual aids na medyo malaki. Pero nung pumunta ako, saan kami magde-demo, wow, hindi lang ako. Kaya huwag kayong mahiya, tsaka isipin mo yung sarili mo lang. Huwag mong isipin yung ibang tao. Kasi ikaw ang may laban doon. Ikaw yung teacher doon. Hindi naman para sa iba ang gagawin mo, kundi para sa'yo at para sa mga bata na matututo. Kailangan colorful. Okay, eto yung comment sa akin. I-share ko sa inyo. Though, kapag raters, observers, hindi sila magko-comment. Ang nag-comment sa akin, yung mismong teacher kung saan ako nag-demo. Siya yung advisor ng mga bata na tinuruan ko that time. Yes, natural setup. Natural setting. Hindi ko kilala ang mga bata. It's my first time na makita ko sila at first time din nila akong makita. Pati ang teacher doon, pati yung school. So, yung sabi sa akin, nung teacher, unang pagtayo ko pa lang daw, unang pagsalita ko pa lang daw, unang labas daw ng mga salita sa bibig ko, nakuha ko na agad daw ang mga bata. Nakuha ko na daw ang atensyon. Anong ibig sabihin nito? Kailangan ang boses mo, modulated, may power, may authority. Authority na hindi ka mukhang masungit or nakakatakot, boses mo pa lang, nakukuha mo na yung mga bata na mag-e-enjoy sila sa'yo. Pangalawa, hindi ka lang nakatayo sa harapan, hindi ka lang nakatayo sa iisang pwesto.
Kailangan pumupunta ka sa iba't ibang row. Kakaroon ka ng eye contact sa mga bata. At laging nakasmile. And sa demo, kung first time mong makita ang mga bata, wag na wag mong tatanggalin ang classroom rules. Kasi yan ang pinakamahalaga. Classroom management. Kailangan alam mong i-manage ang mga bata. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong pinaghandaan mo, kahit anong ganda ng visual aids mo, kung yung mga bata hindi makikinig sa'yo at mukha silang maboboring, masasayang ang lahat. Kaya dapat makuha mo talaga sila. Next, ang topic mo, sabi ko wag mag-memorize. Kasi di depende ka sa mga estudyante mo, sa mga experience nila, sa mga background nila. Doon papasok yung meaningful learning. Kailangan nakaka-connect sila. Para kapag may sasabihin ka, may idea sila at sasagot sila sa'yo. Participative. Yan kasi ang pinakamahalaga. Dapat nakukuha mo ang attention nila at nakikita na sumasagot sila at doon makikita na may communication kayo ng mga bata. Contextualization. Kahit kinakabahan, huwag mong papakita. Relax lang. Ipakita mo na alam mo ang lesson mo. Ipakita mo na teacher ka na talaga. Ipakita mo na ready ka. Huwag mong papakita na kinakabahan ka. Huwag mong papahalata kung nagkakamali ka. Go lang. Huwag mong titignan ng mga observers or mga readers. Just focus sa objectives mo at sa mga bata. Dapat makita nila yung connection mo sa mga bata. And siguro, pwede na yung mga na-share kong yon. And ganun po talaga ako lagi sa mga ginagawa ko. Lalo na kapag nagde-demo. And kapag may feedback, may comment sa akin ang isang observer, teacher, hindi po sa pagmamalaki. Ganun po, halos din po yung sinasabi nila sa akin. Pero lagi ko sagot, all glory to God po. Kasi sa totoo lang talaga, dahil lang po talaga yun kay Lord. Hindi po talaga galing sa akin. Kaya nagpapasalamat po talaga ako. Kapag nagde-demo ako, lagi akong may sakit. Pero nalilipas, nasusurvive ko siya ng maganda. Ayun, lagi po ang comment sa akin. Nakukuha ko daw ang attention ng mga bata. Buhay daw akong magturo. Participative ang mga bata. May authority ako. And yun, nakakakuha po ng perfect score. Pero alam ko sa sarili ko, hindi naman po lagi. All glory to God po. At yun lamang po. Thank you po.